Hindi nakapag-decide ang mga senator judges kanina kung dapat ba ipasabina ang mga tax records at bank statements ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa ginagawang impeachment trial. Nagkaroon kanina ng oral argument sa pagitan ng prosecution at defense teams kung dapat bang ipasabina ang mga financial records ni Duterte para maging ebidensya ng prosekusyon. Binigyan ng mahigit 10 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang argumento. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ng prosekusyon ang unang naglatag ng argumento. Para sa prosekusyon, dapat madala sa impeachment court ang mga financial records ni Duterte dahil sa pamamagitan nito, mailalahad daw ang buong katotohanan tungkol sa mga allegations sa Article 2 ng Articles of Impeachment o yung tungkol doon sa confidential funds. Una, makikita raw dito na pinayaman ni Duterte ang kanyang sarili ng labis-labis at makikita rin daw dito na meron siyang mga ari-arian na hindi dineclare sa kanyang salin. Pati na rin pag-engage niya sa iba't ibang mga negosyo na pinagbabawal ng konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Sumagot ang depensa, sabi ni Attorney Michael Powa, para sa kanila ang pagsapina ng mga financial records ni Duterte ay oppressive, lalo na't gagamitin lang ito para makahanap ng mga incriminating information. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. Para sa defense team, dapat daw i-deny ng korte ang request ng prosekusyon. Unang point, dapat daw may due process. Sabi niya, it's not permitted to accuse now and then find proof later on. And that's not how due process works, dagdag niya. Kwestiyon din ng defense kung bakit nangihingi ng financial records ni Duterte noong mga panahong hindi pa siya vice-presidente. Nung time na yon, hindi naman daw siya impeachable. Para i-compel din daw ang AMLAC na maglabas ng records ni Duterte ay para i-compel din sila na mag-violate ng batas. Tungkol naman sa financial records ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio, hindi naman daw siya impeachable official, so protektado siya ng Bank Secrecy Law. In closing, Your Honors, the prosecution has repeatedly invoked accountability. Your Honors, we agree with them. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Nagkaroon ng rebuttal. Sabi ni Jokno, hindi naman daw na-deprive ng due process si Duterte dahil ang pagsapina ng mga financial records niya ay para lang madala ito sa korte at hindi para buksan agad at makita ng publiko. Matapos ang argument, nagkaroon ng caucus ang mga senator judges o nagtipon-tipon sila. Pero di sila nakapagbotohan at i-announce lang daw nila ang kanilang desisyon sa susunod na linggo, sa Monday. Samantala, sinabi ng prosekusyon na i-withdraw din nila ang 6 pa nilang mga testigo, kasama na roon yung opisyal ng PNP Firearms and Explosives Office, yung 2 journalist na kasali doon sa press conference, yung dating sheriff na sinuntok ni Duterte, isang psychiatrist at pamilya daw ng threat victim. I'm Joseph Pedrajas, senior reporter for Manila Bulletin.